Isa ito sa mga misteryong minsang bumagabag kay Manang Norma matapos mapailalim sa isang koma ang kanyang asawa dahil sa stroke. Kung ikaw ang makakapita sa kanya, talagang hindi mo na siya aasahang mabuhay kasi parang straight lang ang tingin, nakabuka nga ang mata niya pero kalang-kalahati lang tapos straight lang, hindi siya gumagalaw. Parang siguro sabihin na pero hindi siya gumagalaw. Lord, wag mo na siya ngayong kunin. Kasi sabi ko, parang sa akin hindi pa time kasi masama ang loob niya. Masama ang loob niya. Sabi ko, gusto ko ako, kung kunin siya, wala siyang sama ng loob. Peace of mind siya. Insidenteng naging limit sa kaalaman ng mga kasamahan nila sa trabaho sa isang ahensya ng gobyerno na nabigyang daan upang mabunyag ang isang nakakakilabot na pangyayari. Sabi ko, nung tumawag ako, pakisabi lang, hindi kami makakapasok. Sabi ko gano'n. Kasi mukhang may problema, may konti problema. Tapos sabi ko, si Ruben kasi nasa hospital, nasa ICU. Ano, si Manong Ruben nasa hospital. Gano'n. Tapos may nakarinig. Tapos sabi nung isa, ha? Tapos nakita ni Manang kung sino Manang nakita niya, nag-attend ng club ceremony. Sir? Wala. Sige, pupunta na natin kami dyan mamaya. Nung medyo okay na siya, tsaka, ewan ko kung ilang days ko, tsaka ko ngayon binanggit sa kanya. Alam mo, isang Lunes, hindi ako pumasok. Sabi ko gano'n. Kasi para kung magkarangkaso sabi ko, masama ang katawan ko. Hindi ako pumasok. Pumasok ko ba? Sabi niya, oo, pumasok ako. Tapos sabi niya, sabi niya gano'n. Tugutin pa nga ako ng flag ceremony, doon nga ako sa dulo. Hindi naman ako natakot, kundi parang pwede ka na, naku, sabi ko nung, umalis na pala yung kaluluwa niya, nabiwal na pala ako. Tapos bumalik. Kung titingnan ang kasaysayan, maging ang mga sinaunang sibilisasyon gaya ng Ehipto ay may paniniwala sa paglalakbay ng diwa ng isang tao. Isa sa mga modernong katawagan dito ay bilocation. Pero ano nga bang katotohanan sa likod ng paglalakbay diwang ito ng isang taong walang malay? Pag sabing bilocation, talagang literally in two places at the same time. Hindi kasi nare-recognize ang consciousness ng tao na na-aksidente o na-coma siya. When you actually project your consciousness somewhere, most likely it would appear in a place familiar to you, your home, your office, your workplace. Kasi the need for you to be present there will be enforced with the will. Sa mga di gaanong mapanuri, maaari raw itong mangyari ng di namamalaya ng lahat. You could actually talk to the person and he'll answer as you would expect him to answer. The psychologist will tell you it's more or less conditioning of the mind. Condition na nakikita siya kung ilang taon siya nakapako dun sa lugar na yon. Kailangan pag pumasok sila sa opisina, makikita nila yung tao na sa lugar na yon. So, it's very, very much possible na inakala lang nilang nandun siya dahil nasanay na sila. So, ang nakita nila is isang alaala.
I'm a stalwart believer that anyone can experience the phenomenon. Parang feeling ko this would be a nice